Ito ang problema natin eh. Naewan ko kung hindi ba nakikita ni Barsaga at saka hindi nakikita ni Libiste. Basta ganito, hindi ko na lang papangalanan kung sino. Kung magtataka kayo kung bakit yung impeachment 3 o yung impeachment ng nila Atty. Topacio at saka nila Mike Defensor ay hindi tumuloy. Kasi nga, umatras yung gusto mag-endorse. Hindi ko na lang papangalanan kung sino yung umatras. Basta ganito lang. Ang problema natin kasi dito sa mga congressman na tulad ni Barsaga at saka ni Libiste, madaling matakot, madaling umurong. Pagkatapos magsalita, makakuha lang ng konting pressure. O yung isa nag-sorry. Yung isa basta. Diba? Alam nyo, kayong dalawa, makinig kayo sa akin Baka sabihin nyo, wala ka naman kasi doon sa posisyon, kaya ka nasasabi yan. Ibahin nyo kaming banateros. Pag kami tumayo, hanggang kamatayan, napatunayan yan ng aming kasamahan at napatunayan namin yan ng banateros. Nung niluluso po ang KOJC, hindi ito usapan ng ikukulong, ididemanda, tatanggalin sa Kongreso, hindi. Ito'y usapan na magkakamatayan na. Dahil ang sabi talaga doon, maghanda na kaming arestuhin, maghanda na kaming kung ano-ano. Yung banta na natanggap namin nung nandun kami sa Davao nung pinoprotektahan ng KOJC. Again pinoprotektahan KOJC, hindi yung si Pastor. Wala doon si Pastor Ang pinoprotektahan yung kingdom, yung lugar. Alam nyo, binigay na namin ang buong buhay namin pag kami sumusuporta. Tandaan yan, kahit kay Pangulong Duterte. Kaya hindi nyo pwedeng masabi na wala kasi kaming sa posisyon para magsalita. Kung kami mga congressman, kahit sino pa umipit sa amin, hindi kami uurong at di kami magsosorry. Eto na lang ako na lang Sa dami ko ng demanda, nagsorry ako sa kanila, mga tarantado sila. Yung mga nagdemanda sa akin. Ilan ho yun? Hindi lang isa yun. Hindi lang yung makapangyarihan. Isa lang yung madalas kong mabanggit. Pero napakadami niyan. Diba? As in, lahat ho ng nakakalaban at nakikita nyo ngayon sa TV, dinimanda ako niya mga animal na yan. Bakit to? Kasi nga, tinatamaan sila, nasasaktan sila sinasabi ko. Diba? Anong ibig ko lang sabihin? Hindi kami uurong sa laban. Kaming banateros, mananatili kami sa laban. Kayong dalawa, hindi naman namin kayo dinemand nung una na lumaban. Kayo mismo ang nagdesisyon sa sarili ninyong lumaban. Diba? Dahil nakikita ninyo, may katiwalian, may nakikita kayong hindi maganda. Pero bakit kalagitnaan, nakatanggap lang kayo ng mga pressure, tila umuurong na mga bayag nyo? Wag naman sana. Dahil ang taong bayan nakasuporta naman sa inyo. Kami nakasuporta sa inyo. Kami banateros, alam nyo yan. Susuportahan namin kayo hanggang dulo. Kahit pa kung ano-anong ikaso sa amin. Susuportahan namin kayo hanggang dulo dahil banateros kami. Matatag kami, lalabang kami hanggang kamatayan. Yan ang aming usapin, kaming banateros. Pero kung kayo ay konting panggigipit lang, uurong na kayo sa impeachment, kayo ay konting panggigipit lang, magsosorry na kagad kayo, nasaktan nyo yung damdamin ng binanatan ninyo. Kaya hindi nyo mabanggit dahil kaibigan ng nanay ninyo, kaibigan ng tatay ninyo. Abay, pambira. Mga supot pala kayo kung ganun. Sorry to say wag ko kayo magagalit kung idol nyo itong dalwan to. Idol ko rin naman sila sa mga ginagawa nila sa mga lakas ng loob nila. Pero pag ganito na medyo nagkakaurungan na, asahan ninyo, mapipitik namin at mapipitik namin kayo. Yung mga bayag nyo na nasa leeg. Totoo lang. Pasensya na Pero ibahin nyo kasi ang banateros. Ang banateros, pag tama, pinapalakpakan namin. Pag tama, sinusuportahan namin. Talagang todo kami dyan. Pero pag nagkamali, kahit sino ka pa, pag meron kami nakitang hindi maganda sa'yo, yari ka. Yun lang kasimple. Yun ang banateros. Hindi ito politika na hindi kami yung
bulag na panatiko. Hindi kami ganun. Pag may nakita kami maayos, maayos. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba talaga. Iba talaga ang mga Duterte. Kasi ang mga Duterte, hindi urong bayag. Pag sinabi nila, talagang gagawin nila. Yeah? Kaya talaga masasabi mong wala silang binabayarang utang sa mga kapwa politiko. Wala silang ganun. Di ba? Kaya nga kita nyo, kahit yung mga kalyado nila, minsan napipitik ni Baste. Minsan napipitik nung ate. Bakit? Kasi Duterte yan eh. Dapat ganyan ng Duterte. Dapat ganyan ng politiko. Pagka meron talagang lalabanan, babanatan at paninindigan hanggang dulo. Hindi yung mademanda lang, mabatikos lang. Unless, totoo yung mga akusasyon sa inyo. Di ba? Ako, naniniwala ako, hindi naman totoo yun eh. Yung mga akusasyon sa inyo. Malamang sa malamang, totoo. Di ba? O kung hindi naman totoo, labanan nyo. Dali nyo hanggang dulo. Kasi susuportahan kayo ng taong bayan kesa yung urong sulong kayo. Sorry pagpasyensyahan nyo na ha. Congressman Libiste and Congressman pangalan nito, nakalimutan ko tuloy yung pangalan ng isa. Libiste at saka itong si Barsaga. Pasensya na ha. Kami susuporta sa inyo, gawin nyo tama. Panindigan ninyo, laban kayo hanggang dulo. Ang banateros nasa tabi ninyo. Pero kung kayo ay eventually umuurong ang bayag, sorry, we would say the truth. The truth is the only thing that we are holding on, yung katotohanan. Sana hindi totoo yung mga naririnig-rinig namin na medyo natatakot na kayo. Yun ang naririnig-rinig namin sana hindi totoo yun. And I really wish that I am wrong. I wish mali ako sa mga sinasabi ko. Mas gugustuhin ko maging mali kesa sa tama ako this time. Kasi iilan na lang kayo hinahangaan namin ng mga congressman. Wala na, sirang-sira ng kongreso. Nabubuhayan kami pag nakikita namin kayo. O baka sabihin naman ng iba, bakit hindi na lang ang mga Duterte ang maging sponsor ng impeachment? Hindi ko pwede, hindi maganda. Alam mo, sinabi na ni Pangulong Duterte and sa harapan ko mismo sinabi niya yan. Sinabi niya sa akin noon, ayoko na bumaba si Marcos sa pagkapangulo dahil ang makikinabang anak ko. Ito maybe, ewan ko kung nasabi ko na sa inyo to pero sasabihin ko sa inyo. May isang tao na kaibigan ni Pangulong Duterte na pinipilit siya na manawagan sa sundalo, manawagan na ng revolusyon, manawagan na ng para mapalitan na si Marcos. Ito yung before siya nakulong. Alam mo sabi ni Pangulong Duterte, sa harapan ko to sa harapan ko to narinig ko mismo. Ako mismo, witness. Sabi niya, alam mo, hindi maganda kasi anak ko ang makikinabang pag bumaba sa pwesto si Marcos. Kaya hindi niya gagawin yung extra like declaring a revolution o calling on the military to rebel against the government. Hindi daw niya gagawin yun kasi hindi maganda. And even the impeachment, lagi na rin nabibring up yan kay Pangulong Duterte. At ang lagi niya sinasabi, hindi pwede at hindi magandang matanggal si Marcos sa posisyon dahil anak ko ang papalit. Sabi pa nga niya, kung gusto ninyo, si Inday muna ang pababain, tapos tsaka nyo kayo manawagan ng bumaba si Marcos. Narinig ko yun, si PRRD mismo, sa bibig mismo ni PRRD yun. Kaya nga, ang ano ko dito, ang ganda kasi nung niya nung kanyang prinsipyo, yung prinsipyo niya matigas. Meron talagang tayo, di ba? Tapos, kaya ako naintindihan ko kung bakit si Pulong hindi pwede mag-sponsor endorse, not sponsor. Mag-endorse nitong impeachment ni Marcos, kung bakit yung
anak ni Pulong, hindi rin pwede. Di ba? Yung isang congressman ng party list, hindi rin pwede. Kasi nga, hindi maganda na mag-endorse. Gusto i-impeach yan kasi kapatid nila yung makikinabang na presidente. Di ba? Ay, understandable yun. Ngayon, katulad nito nila ng mga iba pang congressman, dapat kayo ang mag-endorse. Bakit may nababalitaan kaming umurong ang mga bayag nyo? Wag naman sana.